Ito ay bunga ng gusto ng Diyos. Pakiingatan niyo ang kasaysayan, the history. Larawan ito ninyong lahat. Aside from the two reasons, the church is your face, your image.
Totoo po niyan, ito po yung pangako namin mula Pangaw hanggang London na bigyan ng Mama Mary ng magandang pedestal. Ito po siya. Sa main door, center aisle, nilagay diyang M. Yan pong ating sa likod niya, may letter M. May nagtanong sa akin, ano ba ang ibig sabihin ng M? M, malaki at magandang simbahan. Another M, masaya po namin itong natapapos. Isa pang M, may utang. Pero meron din isang M, ano? Makakabayad din naman. Ang tanong, Father, kailan? Yan ang magandang M. Kung kailan, ang sasagot ko, malay ko. Isa pang tanong, sabi sa akin, Joab, hindi ka ba napapagod manghingi? Anong sikreto mo? Nasabi ko po, bakit? Napapagod ba ako magbigay? Ang sikreto po ng paghingi ay dapat magaling ka ding magbigay. Tandaan po niyo yan. Learn always to give. For you so much to receive more. Kaya po kami nakakapagpagawa. Dahil magaling din kami magbigay. Kahit kami mapagawa, pag may magsulit sa amin, magbibigay kami kahit pagkana. At alagaan nito. Because ito'y larawan ninyo. Ang tunay na simbahan ay ang magandang asal at mabuting pamumuhay ng sumasamba rito. Dalawang pagninilay mula kay Jesus at kay Maria. Una kay Jesus. Nung si Jesus ay nakabayubay, sinabi niya minsan, in one of the 7 last words, sinabi niya, naganap na, it is finished, cum summatum est. Kaya si Jesus, nakabayubay, sinabi niya naganap na, it is finished, bayad na sapagkat sa kanyang buhay, nabayadan ng ating kasalanan. Tapos ang simbahan, it is finished. Maraming salamat po. Kung makakapagsalita lamang si Jesus sa gabing ito, ito ang sasabihin niya. Maraming salamat sa inyo sapagat ang simbahan yung napakaganda ay inyong alay sa birthday ni Jesus sa Christmas. Maraming salamat sa inyong regalo kay Jesus sa Christmas. Palakpakan natin si Jesus. Ang pagpagawa ng simbahan ay tila 2 years ago, imposible. Napakataas ang presyo ngayon ng semento at lahat ng bilihin natin. Ngunit tingnan nyo, ang pinagawa ninyo ay hindi bahay ni Father Joab. Ang pinagawa ninyo, bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Harinawa ang kagandahan loob ninyo. Lakas loob ninyo ay hindi lamang dito. Lalabas kayo at marami kayong mapagsasabihan kung gaano kayo kamahal ng Diyos at gaano binigyan kayo ng Diyos ng kanyang liquid at maapaw na biyaya.
sa mga magulang na may kailangan sa pananampalataya. Mga magulang, pangikusan sa loob ng inyong anak. Sa Espiritu Santo sa balang sitwahan ng pagkakasama ng banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa buhay pagkamuhin ng mga sa buhay ng mga anak.
ay kaisa ng katauhan ng buhay ni Kristo at yung buhay ni Kristo ay Diyos ay kundi yung kanyang pagka-Diyos na walang hanggang buhay ay siyang nagmay-ari inangkin pinag-isawa. Ating paglalagay. Kaawaan mo ang tuloy sa iyong Maria ng aming businayan ang iyong maganda sa Meron dito pa ba? Ibahin ang alam mo, mapasaan ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para namin sa langit. Lalaksan na akong pusit. Pukpok ng pako sa palad mo ay tanda at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santo Amen. Kasi yan ay sa siya. Si Jesus, pagbasa mula sa Evangelyo sa Lucas, ipinatawag Manalangin tayo ang pagpapito ko ng pagkakari natin. Dawat? Ano ba yung...
ikinakop mo ang mundo. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas. Papuri ka, Kapasiswa, at ng kasalanan, upang hindi abutin ng kamatayan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, ng paninangalan mo. Ika-4 na istasyon. Ang paghampas at pagputong ng koronang tinig. Sinasamba na koron sa lupay mo hinilaho. Pinilit ng iyong mga kamay na pasanin mo ang krus, narito'y ipapako ka. Sa aming puso'y malimbag ang kay Kristong magtaksugan, sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay sinakop mo ang mundo. At dito na dapat Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Kasama ni Jesus sa kalamanan.
namin makapangyarihan, sa magitan ng iyong anak, kami iyong dinulutan ng ningas na iyong kaliwanagan. Ang bagong ningas na ito ay iyong gawing banal. Mga kapatid, sa kabanal-banal ng gabing ito, na pinangyayarihan ang pagtawid ng ating Panginoong Kristo mula sa pagkamatay patungo sa pagkabuhay, ang sambayan niya ay naganyaya sa lahat ng mga anak na nasa iba't ibang panig ng daigdig upang magtipon-tipon sa pagganap sa magdamagang pagdiriwa, sa pagganap natin sa alala ng Pasko ng Panginoon ng Tagumpay, sa pakikinig ng salita at pag-ahay ng kanyang buhay. Maasahan natin tayo'y makapakinap. Salamat po buong mahal sa ilaw na iyong bigay upang kami ay tanggawan. Si Yeso Kristo'y damuhan, siya'y ating kaliwanagan. Salamat po buong mahal sa ilaw na iyong bigay upang kami ay tanggawan. Si Yeso Kristo'y damuhan, siya'y ating Hanggang saan na daw?
ang pinagpala sa babaeng lahat. Dito naman. Wala naman ang iyong anak. Sa sabay naman ng nag-aasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasaita. Wing! Ipanalangin mo kami ng makasalanan. Ngayon ang una, ngayon ang pagpasawalang hanggan. Ang pananagtulog, Ama namin, sumasalangit ka, pagkahin ang halal mo, makakaanin ang kaharian mo, nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa tuloy mo, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami namamatay, amin. At ang iyong Maria na pupulutan ng grasya sa babaeng lahat. At pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami namamatay, amin. Ang Panginoon Diyos ay sumasaiwan. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Amin. Patawarin mo kami sa ating kasama. Sa ako ang sama ng iyong awa. Patawarin mo ito ng inahin. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin ko kaming makasalanan. Ngayon at kung kami namamatay, ipahin mo ang ating sa bendita ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasaiwan. Ay maghihintay. Ang pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Welcome. Isang pagbati ng magandang araw sa inyo mga kababayan kong Tagaludlod. Ako si Roden Deus Relente Landicho na mas kilala sa pangalang Deus o Oden sa ating barangay. Ako ay 26 na taong gulang. Ang aking mga magulang ay sina Randy Landicho at Lina Landicho. Ako ay may 2 kapatid na babae na nagngangalang Roen Faye Landicho at Rowelyn Landicho. Kami ay kasalukuyang nakatira sa Citaville Subdivision, Prop sa East Ludlod, Lipa City. 2 major reasons why I entered the seminary. Una, ang aking pamilya. Bata pa lamang kami magkakapatid ay minulat na kami ng aming mga magulang sa mga gawaing simbahan. Tuwing linggo sumisisimba at ganoon din ibahagi sila ng tinatawag na Couples for Christ hanggang sa isinali na rin kami sa iba't ibang organisasyon. Kids for Christ, Youth for Christ, and Singles for Christ. And the rest is history. Ikalawa, ang aking ama. Pumasok noon na seminaryo ang aking ama, kung kaya't sa bawat pagkakataon ko uwi ng bahay, nagkaroon kami ng pagkikwentuhan hanggang sanay kahit niya akong pumasok ng seminaryo. Kung kaya sa huli, hinihikayat ko mga kabataang lalaki na pumasok ng seminaryo upang maranasan kung gaano ang pagmamahal at ang pagsisilbi sa Panginoon. Ako ay isang relihiyoso na kabilang sa kongregasyon ng Oblados si San Jose na itinatag ni San Jose Marello. Sa kasalukuyan, ako ay nasa Roma, Italia upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral at promosyon sa pagpapari. Ako ay nasa uling taon na ng aking pag-aaral ng teolohiya sa Pontificia Universidad Urbaniana. Ako ay si Sister Cynthia Mayor Magsino. Pinanganak ako sa Tondo, Manila, pero ang aking mga magulang, mga lolo at lola, lahat kami taga rito sa Ludlod, Lipa City. At sa Maynila ako nagtrabaho for 11 years. Pero every weekend, nung nag-aaral ako every summer, nandito rin ako.
Tapos may mga duglugan. Ang dami activities dito nung bata pa ako. Tandang-tanda ko, ang lapit namin sa simbahan, lagi kami nagsisimbang gabi. Tapos yung mga Kwaresma, very memorable sa akin yung mga yung memories na pagbugas ng paa. Kahit bata pa ako, kitang-kita ko yung ginagawa dito sa parokya na buhay na buhay. Member ako ng PLC, tapos ay nag-in-charge ako sa altar nights, tapos ay hindi pa uso nun yung mga, ang tawag, basta lector, commentator, lahat, basta kami ay grupo kami na very active kami dito sa simbahan. At masaya kami, masaya yung grupo namin, masaya kami naglilingkod dito. So para sa mga kadalagahan, lalo sa mga kadalagahan na medyo nakakaramdam ng medyo kakaibang tawag, sana ay ilapit nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa parokya. Ang parokya kasi ay isang pamamaraan para lalo tayong mapalapit sa Diyos at mailapit natin ang ibang tao sa Diyos. At malaman din natin ano ang gusto ng Diyos para sa atin. So malaking bagay na tayo ay miyembro ng kahit anong samahan, kung saan, anong talento meron tayo, kung saan tayo dinadala ng Diyos. At lahat tayo ay merong puwang, lahat tayo may pwesto, maliit man o malaki. Hindi tinitingnan kung maliit o malaki. Ang mahalaga ay meron tayong bukas na puso at pagmamahal sa ginagawa natin na paglilingkod, ano man ito. Ako po si Esmeralda Navarro, 65 years old, Tagaludlod. Anak ni Marcos Navarro at Lourdes Mendoza. Ang mga kapatid ko ay si Raimundo, si Fernando, si Marilo na pumanaw na, Leonora, Antonio, Arvin, Joy, at ang bunsong si Orlan na pumanaw na rin. Like most migrant, napadpad ako dito sa Espanya looking for a greener pasture. And after working for 8 years as a domestic helper and to support my family, it came to the realization that there is happiness that money can't buy. And I want to pursue that happiness by answering His call to serve Him and love Him closely, and to love and know myself more by knowing Him. Sa ngayon, narito ako sa Madrid, Spain bilang miyembro ng komunidad Benedictine Missionary Sisters of Tutsing. Kami ay 5 sister dito, 2 Spanish na 102 years old at isang 93 at 2 from Angola. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako po ay si Sister Lina L. Amante na taga Santa Cruz, Lipa City, na sakop po ng ating parokya ng Ludlod. Ako ay 32 taon ng madre, may isang kanusyana. At ang akin pong magulang ay si Lucio Amante na namamayaka na, at ngayon po ay ang aking nanay ay 88 years old na, si Mrs. Andrea Lanto Amante na sa awa po naman ng Diyos ay malakas pa. Kami ay 10 magkakapatid at sa awa din po ng Diyos ay kami po ay hindi nakatapos sa aming pag-aaral sa kolehiyo. At ngayon ay sila ay may mga maaayos ng buhay. Ako po ay ngayon ay nasa San Pablo, Canosa College, San Pablo, bilang Dean ng College at Directress. Ito ay aking naging katungkulan sa mahaba na pong panahon. Mga 20 taon na po akong naglilingkod bilang Directress ng iba't iba naming school. At ngayon po nga ako ay nasa San Pablo City. Bakit ko po ito ang naibigay sa aking tungkulin? Sapagkat ako po ay isang guro at nagturo din po ako sa sa Academy Lipa ng 10 taon bago ako naging isang madre. Ako naman po ay natutuwa at nasisiyahan sa aking mga ginagawa sapagkat alam ko po na ako nakakatulong sa mga kabataan.
lubos na mahuhubog sa kanilang kinabukasan. At ay, ang mga gustong magmadre, ay amin pong inaanyayahan na umattend sa aming CAM-NC sapagkat kami naman ay bukas sa lahat ng gustong magmadre. Salamat sa inyo at nawa ay ako ay makatulong kahit sa aking pagdadasal sa aming mga kaparokya. Graduate ako ng Ludlod Elementary School. Tapos, nagsimula ako ng aking career sa Bawan Elementary School para sa priesthood. Yung tinawag nilang 5 years Latin course na preparation para makasama sa pagpapare o candidate for the college level of the priesthood. Pagkatapos po doon, nung 5 years Latin po yun makatapos po ng 5 years Latin, pinadala na ako sa UST. Ang memory ko ng Ludlod days, basically, ang tao dito very religious. And how I wish it will be transferred to their children. But like our forefathers, our ancestors here were really religious. Yeah, no, even during my time, deep in the heart of people, they already have the seeds there. Because yung mga na-stay ng pari dito, they are really good priests. They planted the seeds. Now it's beginning to grow. Kaya ngayon palagay ko ito nagiging bunga. Marami tayong younger people. But kanya nga sabi ko, it's a good, yung alam ba, panahon ni na Padre Iyong, Padre Balatiwat, Padre Aquino, Padre Nigudo. But when you were a parish priest here, what was the challenges? Nung ako'y nandito, ang aking major problem ay I try to organize the Cursilyo movement. Nagkaroon ako ng big group dito ng Cursilyo movement. Marami akong nadala sa loob para mag-Cursilyo o mag-retreat na they are very religious, ignorant. Dahil hindi sila nagsisimba, but they're all good men. I want to share what I learned there. That's why when I was with the Archbishop, he was still thinking, I know you still handle parish there in the school at your age, and you still drive at the age of 88. Ako, yes, I am. I go to school every day, and I think I hope he will not give me I hope he will not assign me a parish. Because I don't know if I could do it at my age of 88. Maybe academician. Yeah, that could Professor. Be. Kaya yung 2 years ko na sinainan hanggang 26, I just signed that because at that time, I'll be 90. Oh. And that's it. Retiring, huh? Close to continue what these young people are doing at home. They respect their parents. The virtue of humility is there. The virtue of obedience is there. So I think that is the seeds that I carried with it, but it's already there. I just need to water it, so to say. Well, the other day when I woke up, I just look at the sky and say, thank God for another day. Because every day you have to thank Him. And then at the end of the day, you just thank Him also for the blessing of the day.